Tuluyan ang ibinasura ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng Senado laban sa paggamit ng executive privilege ni dating NEDA Director General Romulo Neri sa ZTE bill hearing. Pero paglilino ng Korte, hindi ibig sabihin pwede nang magtago sa lahat ng oras ang mga opisyal ng gobyerno sa pribilehiyong ito. Saksi si Carlo Lorenzo. Tuluyan na nga yatang mananatiling misteryo sa publiko kung ano ang naging laman ng pag-uusap ni dating NEDA Director General Romulo Neri at Pangulong Arroyo tungkol sa MDN-ZTE deal. Sa 9-6 vote kasi ng mga maestrado, tuluyan ng binasura ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng Senado na naglayong baliktarin ang March 25 decision ng Supreme Court. Nanaig kasi sa pinal na desisyon ang argumento ni Neri sa paggamit ng executive privilege kaugnay sa tatlong katanungan. Una, nag-follow pa si Pangulong Arroyo kay Neri kaugnay sa MDN-ZTE deal. Ikalawa, pinapamadali ba ng Pangulo kay Neri ang proyekto? At ikatlo, kung sinabihan pa siya nitong ituloy ang proyekto kahit pa naisumbong na ni Neri sa Pangulo ang umano'y alok na suhol. Sa 48-page decision ng Supreme Court ay sinulat ni Associate Justice Teresita de Castro, hinilala ng kataas-taasang hukuman ang executive privilege. Ligo rin daw kasi ang Senado na maipakita ang kahalagahan ng tatlong tanong para ma-overrule ang executive privilege at maobliga si Neri na isiwalat ang naging usapan nila ng Pangulo. Ligo rin daw ang Senado na mapatunayang kritikal sa paglikha ng batas ang mga impormasyong makukuha sa pagsagot sa tatlong nilang tanong. Hindi na ipakita yung kahalagahan nun, no? At kung kaya't yung presumption on presidential communications privilege will stay. Pinakitaan din daw ng grave abuse of discretion ng Senado nang maglabas sila ng contempt order laban kay Neri dahil lumalabas na hindi rin naipakita ng Senado kung bumoto ang mayorya ng committee para rito. Hindi rin daw may duduring na unwilling witness si Neri. Ang hindi raw kasi ito pagdalo sa hearing noong November ay bunsod ng pagbabawal sa kanya ng palasyo gamit ang executive privilege. Kasama yung De Castro sa majority decision ang 8 iba pang mahistado na nanatili rin kontra ang posisyon ng 6 na mahistado kabilang sa kanila si Chief Justice Reynato Puno na sinabi sa kanyang dissenting opinion na hindi hadlang ang hindi pagkakapublish ng Senate Rules of Procedure governing inquiries sa ZTE investigation ng Senado dahil na-publish na raw ito noon pa. Iginatuwa naman ng palasyo at ngayong SSS President Romulo Neri na kinatigan ng Korte ang paggamit nila ng executive privilege. I've always placed my trust in the collective wisdom of the Supreme Court and their decision upholds the rule of law and respect for human rights. Dismayado naman ang mga senador sa desisyon ng Korte. Ito na nga ba yung aking pinapangambahan na linya ng voting ng Supreme Court? Nakita natin na parang ito ang linyang utang na loob. At yan ang makikita natin sa mga darating na panahon. The prevailing legal thinking of the majority of the members of the court is to favor the doctrine of executive privilege over transparency and accountability. Pero paglilinaw ni Marquez, hindi dapat ipakahulugang lusot na ang lahat ng opisyal sa paggamit ng executive privilege. As long as they can show that talagang, halimbawa, merong naipakita nila na merong tinatagong krimen, no? Kaya ayaw ilabas yan. Then the executive privilege will be the presumption, no, will be overcome. No? Ako si Carlo Lorenzo, inyong saksi.